Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's dito po sa ating screen, yung congressman na maingay. Kahit nung vlogger pa lang ito, maingay naman talaga to yung mga kababayan eh. Pero dati, sa totoo lang mga kababayan, bilib ako dito. Kasi talagang ipinaglalaban niya yung karapatan ng mga manggagawa. Kaya nga siya naging congressman dahil sa mga manggagawa di ba? Kamanggagawa party list. Yung mga manggagawa bumoto sa kanya para siya ay maging congressman at maging representante ng mga manggagawa. Okay. So noon pa man talagang maingay na yan, nag-iingay na yan. Pero parang itong lately mga kababayan napansin ko parang hindi ko na ata nagugustuhan ang bunganga nitong si Eli San Fernando. Kaibigan to ng ilan nating mga kaibigang mga vloggers. Pero hindi ko po ito na-meet kahit kailan. Nakikita ko lang. At etong si Eli San Fernando nga ay dating vlogger na nagiging representative ng mga manggagawa. Pumupunta siya dun sa mga picket, dun sa mga rally ng mga manggagawa. So dun siya, nagsasalita siya. Yun ang ginagawa niyang content dati. Ngayon, dahil nga po doon, nagtayo sila ng party list, kamanggagawa party list, at siya po ay nominee. Kaya po siya naging congressman. Okay. Kaya lang, sabi ko nga, parang hindi ko na nagugustuhan yung pinagsasabi nito, yung pinagbubunga nga nito. Kasi mga kababayan, pakinggan niyo yung sinasabi nito. Pakinggan niyo itong si Eli San Fernando. Ngayong sumipa na ng 120 pesos per litro yung diesel at iba pang mga produktong petrolyo, malinaw na nasa krisis ho ang ating bansa. Kaya abnormal lang yung mga magsasabi na normal yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Dapat ang gobyerno ay nasa crisis at emergency mode na. Ang kailangan ng ating mga kababayan, ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, kapanatagan. Nasa gitna ng krisis na hinaharap natin, nakikita ang gobyerno na ginagawa ang lahat ng pupwedeng gawin para mapawi o maibsan man lang yung hirap na dinaranas ng ating mga kababayan. Kaya kay Yusek Claire Castro, Yusek, saan ho ba kayo nakatira? Sa garapon? Kayo lang ho ang naniniwala dyan sa sinasabi nyo. Mr. President, gumising na po kayo. Lumabas po kayo dyan sa mundo ninyo at makita ninyo na talagang hirap na ang ating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Nasa krisis na po tayo. Okay. O yan, si Congressman Ngaw-Ngaw. Congressman Ngaw-Ngaw na rin to mga kababayan Meron tayong Congressman Meow-Meow. Meron tayong Congressman Aw-Aw. Ito naman Congressman Ngaw-Ngaw. Ito lang naman sir. Ito lang naman po masasabi ko. Baka pwede naman na imbis na mang-call out ka ng mga pangalan, Claire Castro, Presidente Bongbong Marcos, bago ka mag-call out, tingnan mo muna sarili mo. Ikaw ba sir, anong ginagawa mo? Congressman ka. Kung kami lang mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino may magagawa, gagawin namin ang trabaho namin, pero kayo, ikaw congressman ka. Puro ka ngaw-ngaw. Anak ng teteng ka. Tapos sasabihin mo, walang ginagawa gobyerno. Ikaw ang tanong ko sa'yo, saan ka ba nakatira? Sa garapon ka ba nakatira? Sasabihin mo si Claire Castro ang nakatira sa garapon. Ikaw, saan ka ba nakatira? Sa garapon? Hindi mo ba nakikita o bulag ka? Nagbubulag-bulagan ka? Nagbibingi-bingihan ka sa ginagawa ng gobyerno? Hindi mo ba nakikita yung ginagawa ng presidente? O talagang ka lang? Talagang nagpapaka-DDS ka lang? Kasi mga kababayan, sabi niya, hindi daw siya DDS, nasa gitna lang daw siya. Di wow. Nasa gitna lang daw siya. Kapag niyaya daw siya ni Sara Duterte na tumakbo sa partido ni Sara Duterte, hindi daw siya papayag. Nako, style mo, bulok. Ngayon, sinasabi mo ngayon kasi matagal pa na may eleksyon. Siyempre, para malakas ka sa mga manggagawa. Kasi yung mga manggagawa naglagay sa'yo dyan nagamit mo yung mga manggagawa para maging congressman ka. O di dapat gawin mo rin yung trabaho mo. Ang hirap naman sa'yo. Konting salita lang. Kung ano-ano na sinasabi mo.
pinapalabas mo, walang ginagawa gobyerno. Eh di ikaw na magaling. Anak ng to ako itong tulonggis na to. Akala mo napakagaling din eh. Ha? Akala mo napakagaling din. Ano na ba nagawa mo? Oh, ngayon, ano kayo? Bakasyon kayo, di ba? Bakasyon. Oh. Ay, sarap buhay nyo, bakasyon. Sumisweldo kayo. Tapos ang gagawin mo lang, ano gagawin mo? Magnangangaw-ngaw ka. Sisisihin mo si Claire Castro, sisisihin mo ang presidente, sisisihin mo ang gobyerno. Party ka ng gobyerno, Brad. Anak ng teteng ka. Kumilos ka rin. Kung pinapakilos mo sa presidente na matagal lang kumikilos, ikaw kumilos ka rin. Ang hirap sa inyo eh. Ang hirap sa inyo. Puro kayo sisi, puro kayo turo, puro kayo hanap sisi. Anak ng teteng, congressman ka eh, di ba? Congressman ka, Elise San Fernando. Kumilos ka rin. So, imbis na magdadakdak ka dyan, tumulong ka na lang. Elise San Fernando, tumulong ka na lang, sir. Tumulong ka na lang. May naitutulong ka ba sa manggagawa? Laki ng budget mo eh. Wala ka bang budget? Di ba, nagbibigay na ng tulong ang gobyerno? Sabi mo, wala pa rin ginagawa. Ba't ikaw? Meron ka po bang ginagawa, sir? Tigilan nyo na yung mga dakdak ninyo. Yung mga buburaot ninyo sa mga taong gobyerno. Tingnan nyo mga kababayan, may papakita akong literato. Yan tingnan mo kung sino mga kasama niyan. Kaya nag-iingay eh. Para sila doon sa mga kasama niya eh. Tapos sasabihin mo, hindi ka DDS. Inulolokoy mo. Hindi ako tatakbo. Hindi ako sasama dyan kay Sara Duterte kasi alam mo naman na ako yung gigitna dahil manggagawa. Kailangan ng manggagawa, nasa gitna. Wala akong politiko, wala akong kulay. Ngek-ngek mo. Style mo, bulok. Pero mo sisisihin mo ang presidente, ang gobyerno. Sabi mo kumilos. Kumilos ka rin, sir. Party ka ng gobyerno. Asan ka ba ngayon? Nasan ka? Naghahanap na mako-content? Walang iya. Sir, siguro pinakamaganda, tumulong ka na lang sa gobyerno. Huwag mo masyadong pahalata na na DDS ka. Kasi kahit sabihin mo na hindi ka DDS, halataan naman sa'yo, sir eh. Brad, halatang-halata sa'yo. Nag-iba na to. Simula nung naging congressman, nag-iba na. Medyo nag-iba na yung tono ng pananalita at mukhang didilis na rin. Katulad ng mga yan, So, yun lang. Tanong mo kay Claire Castro, saan ba nakatira si Claire Castro? Sa Garapon? Ikaw, saan ka ba nakatira? Sa drainage? Sa sewerage? Doon ka ba nakatira? Hindi mo nakikita yung ginagawa ng gobyerno? Ng teteng ka. Puro kayo pala. Tumulong na lang kayo sa gobyerno. Congressman ka eh. Kung ako naging congressman, gagawa ko ng paraan. Lalapit ako sa gobyerno, sir, tulungan natin ganyan-ganyan. Hindi yung magsasalita ka, diyan ka magsasalita sa construction company. Meron ka na ba construction company? May tinatayo ka dyan, Ano ka ba? Contractor ka na rin? Ba't nandiyan ka? Imbis na magsasalita ka dyan sa lugar na yan, may construction ba kayo dyan ginagawa? Pumunta ka, kausapin mo si Claire Castro, congressman ka meron kang karapatan pumunta ka sa Malacanang, magsalita ka ron, sabi mo kay presidente, kumilos, sabi mo kay Claire Castro, Ma'am Claire Castro, nasa krisis po tayo, mali po sinasabi nyo. Hindi magkakaganong ka, hindi yung kung saan ka magsasalita, social media ka magsasalita. Pa lang? Anak ng teteng to. Nagmamagaling ka, alam mo. Naku po, Diyos ko. Ayan. Magreklamo kayo, pare-parehas kayo mga reklamador. Ayan, pare-parehas kayo mga reklamador. Bis na tumulong na lang kayo sa gobyerno, puro kayo reklamo. Wala na kayo na itutulong, dagdag pa kayo sa problema. Mga buset.
Okay. High blood na naman ako dito sa Tulonggis na to. Yun lang po muna mga kababayan. Basta mga kababayan ko, ginagawa po ng gobyerno ang lahat para maibsan ang nararamdaman nating krisis. Okay? Ginagawa po ng gobyerno lahat. Kaya ito mga sinasabi, lalo na ito, gumising daw ang Pangulo, kumilos daw. Oy, kumilos ka rin. Kasi congressman ka. Puro kayo sisi sa gobyerno. Ginagawa po lahat ng gobyerno. Huwag po kayo mag-alala. Nandiyan po ang gobyerno nakaantabay para po tulungan tayong mga ordinaryong Pilipino. Ito, hindi naman to na hindi na apektado to congressman na to malaki budget na ito Biruin mo, tagal na bakasyon nila. Ewan ko kung sumasama to sa mga hearing dyan sa Congress. Tagal na bakasyon nila, sumisweldo to. Hindi naman to apektado Tapos kung magsalita, akala mo. Sir, tumulong ka na lang sa gobyerno. Pinakamaganda. Kaysa ngawa ka ng ngawa. So, ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. It's sa iba mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.